po, good morning po. Yan po, hawak po natin ang ating mga tools. At tayo po ay mag-uumpisa na ngayon ng pag-prepare ng lupa, land preparation po. Para sa ating mga inihandang pananim na root crops ngayon pong season na to. Tayo po ay maglilinis din eh. Yung pong dating tinamnan. So, sa iba po hindi ko nire-recommenda na yung dating tinamnan ng luya ay tatamnan uli. Pero sa katulad ko po na wala namang ibang paglilipatan at maliit lang po ating space, eh dito na lang po tayo magtsatsaga doon sa dating nating pinagtamnan. Dahil nga po no choice nga po tayo. Kaya dadaanin na lang po natin sa paglalagay ng magandang pataba. Tatry po natin kung ano magiging resulta. Sa totoo lang po ay first time ko rin gagawin to. Yun nga po, no choice po. Kaya po siguro dahil ito po hinarbisan ko dati ng mga nasa 300 kilos. So titingnan po natin ang magiging outcome ngayon. Pagka napatuloy natin luya. Medyo makipot po ating area ngayon kaysa kumpara nung dati. Pero yung kagandahan lang po nitong ating area na to, tabing daan, mas mataas po ang value nito kaysa doon sa dati. Pag-uusapan po ay ang presyo, ay mas mataas po ang presyo nito. Yun lang po pagkakaiba. Kalaykay at asarol. Aba, may tibay na itaw. Malapit na itong tibay. Parang pwede na. Itong ating saging na bungulan, parang pwede nang tibain. Yan po ang ating lilinisan ngayon. First time po natin gagawin to. Na magtatanim uli sa dating pinagtamnan. Bahala na kung ano maging resulta. Kaya nga sugal talaga. Yun naman pong advantage po nung basal. Yun po yung nasisigurado nating malalaki ang luya. Kahit po hindi natin gawa ng pataba, ay yun po ang magiging resulta, malalaki. So ito naman pong pauli or natamna na, ay may paraan naman po para mapalaki pa rin natin ang ating luya. Medyo dadamihan natin ang abono or pataba. At ito po, nagsulputan ng ating ube dahil bigla nga pong pumatak ng ulan ng kabilang linggo. Yan po, lumabas na ang kanyang bahay. Hindi po natin na-harvest tong ating ube. Ang gaganda. Yan po ang laman. Mayroon pa dito kung haba na ng amlay nun. Yan, maalwa na pong mag-harvest pagka po nakasibol na uling ganyan. Kitang kita na ayun. Yan, ugihan po yan sugar na yan. Nakalaykay po natin yung damo. Kaya hindi po natin sinasama ang balat ng lupa. Yung topsoil. Ito po yung mahalaga. Hindi po mataba. Ay, niluyo pa yun.
Talaga pong hindi natin matiis ang lamok kung di tayo nagpausok. Sobra po ang lamok. Nangagat sa likod. Merienda muna. Merienda muna tayo ng tinapay, tubig na lang po. Itong padala ni kabihirong ito, lemon square. Dito tayo sa ube flavor. So itong flavor nito sa ating galing ube makapuno, ube at makapuno. Hindi natin masabi, baka ito galing sa atin ang flavor dito. Violet. Ube nga na masarap kainin. Kulay pa lang ay nakakatakam na. Ano mo isa ay ketchup lang flavor. Tubig na lang po pagka gantong tag-araw. So ayun po ang tubig. Lemon square inipit. Parang ano, parang cake. Yun po, sino po nakakakilala sa bungang kahoy na yan? Comment lang po. Animoy duhat. Pagka po nasa gubat ay sari-saring bungang kahoy ang inyong makakita. Yan po, maganda ng tingnan at nalinis na po natin. Kulang na lang po dito ay yung pagbubungkal muli. Napakalambot na naman po ng lupang ito at nga pinutam na. So medyo masanting na lang pong araw kaya
bukas na po uli para sa pagbabangbang naman. Naalis na po natin lahat ng mga sagabal para sa pagbabangbang. Ano po yung pagbabangbang? Yung po yung pagbubungkal ng lupa. Yan. Try natin kung may laman. Ibulot po natin doon sa puno yung kalaman. Kaya po rin may laman din. Maliliit pala. Tinukay na po natin. Ito pa yung hindi na maaaring di aalisin pagka nagbangbang. Parang ko ng laman ng maro. Maliliit pa. Maliliit pa naman. Hindi katulad ng isa doon, kalalaki. Oh. Gabing pula. Nakatuwa ang aking ubi. Lutang ang laman eh. Yan po. Pinampay variety. Dadamihin po natin yan para sa taon ni ano. Marami tayong maging binhi. Yan po, hinukay natin isang punong gabing pula. Palibasa malambot ang lupa. Ang dami naman. Lalakay. Ang gabi talaga gusto yan. Yung itim ang lupa. Isa. Gabing pula po ito. Dalawa. Tatlong malaki. Apat na malaki. 5 malaki. 6 na malaki. 7 ang maliit. Pinag-iisipan ko po kung ari pwede nagkakayang tibain o hindi pa. Parang alangan pa eh. Kasi ito pong gantong puot or bungulan, pagka po ay natiba ng alangan or mura, mahirap po yung pahinugin. Tampuhin po ito. Kaya dapat po isagad ang gulang. Siguro mga 7 araw pa. Pwede na to. Mayroong mabilog na eh. Ganda, laki ng buhay. At yan po, tigil muna po tayo. Talagang something na po ang init. Parang alas 9 pa lang tirik na ang araw eh. Napakainit po sa balat. Kaya po tigil muna tayo at kung ano yung bukas po uli. Tayo pinagpapahinga dito sa ating dampaan. So yan po. Hanggang dito na lang po ating video. Maraming po salamat. God bless at ingat po tayo lagi. Bye bye po.